Sa ating panibagong episode, habang wala pang ulan dahil kay Super Typhoon Day, samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo sa aming probinsya dito sa may Damortis, La Union. At puntahan natin itong dagat dito sa may Pantalan o Fishport. At syempre para magbalik tanaw. Ayun kan, ng Pantalan ng Damortis, yan na. Kita nyo sa taas. Yan, Santo Tomas Municipal Fishport, Barangay Damortis, Santo Tomas, La Union. At dati mga bata kami, dito kami naglalakoy. Sama ko sila papa. Dito may sumadsad pala na malaking fishing boat. Okay. Wala. Ito sigurado na kan na nasira siguro to kaya dito na sila kan sumadsad. Pagkatapos natin rito, ipasyal ko naman kayo sa aming munting bahay bakasyonan. At samahan nyo rin kaming maglinis. Dahil sa katagalan ng walang pupunta sa amin rito, alam pong marami nang dapat ayusin at linisin. Yan, yung maliit na bahay bakasyonan namin rito sa probinsya. Nakapadlock siya. Buksan ni Mrs. Bali ito, sabayaw ko naman ito. Dito sila nagpapark dahil siyempre wala naman nagpaparking dito sa loob. Kaya dito sila nagpapark para may nagbabantay dito sa bahay nila papa. Yan o. Di ba? Wala na kasing bumababa. Kaya tingnan nyo naman yan. Bali, ano to? Indian Mingo ba to? Hindi. Ay, hindi ba? Umbrella to. Ay, kailangan naputulin na karo dito. O, tingnan ko mamaya kung napuputulin ko to. Kasi wala na. So, sumasayin na kung pag-iwaway ko namin sakyan rito, hindi na kasya. Yan, tingnan nyo. Ang dumi. Diba? Walang katao-tao. Ganito talaga ang bahay kung wala nang nakatira. Yan, sinisits na ni Mrs. yung kan. Isa niya din, isa saan? Hindi, sa taas ang pinaka-importante dyan. Ito na yung circuit breaker. Ay. Yan, nakayakan ka na ba ilaw? Ilaw mo. Yan na, umikot na. Yan. Diba? Paano mga kamotor lover? Umpisa na natin ang ating video. Good morning mga kamotor lover. Bali maglalaon yun tayo ngayon. Yan, papasyalan natin yung lugar namin dito sa may Damortis. At ipapasyal ko kayo sa may dagat. Kasi ngayon habang wala pang ulan, siyempre samantalayin muna natin na baba. Bali ang gamit pala natin, hindi tayo nagmotor, kundi itong sasakyan ni Papa ang gamit natin. Hiniram natin itong sasakyan niya. Bali kasama ko ngayon si Mrs. Nandyan siya sa grocery. Yan. Bali bumibili siya muna ng kwan. Bumibili siya ng kakainin natin dyan sa daanan. Bali ang oras na natin ito, bali 8:14 na. Yan yung oras natin. Bali may bagyo na kasi sabi nila ngayon na araw na papasok yung bagyo. Kasi dito sa labas ng PAR dito sa Pilipinas, bali Bobby ang pangalan niya, pero pagpasok niya rito sa Pilipinas hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero Super Typhoon daw yon. Kaya sinamantala namin ni Mrs. na bababa. Siyempre gusto rin namin bisitahin yung bahay namin sa probinsya na pinatayo ng magulang natin dahil matagal na nawala ng bumababa doon, kaya gusto rin namin pasyalan yon. At siyempre punta tayo sa dagat, doon tayo magpalipas ng oras dahil namimiss ko rin na magdagat. Dahil siyempre palagi tayo sa kabundukan, doon tayo nag-vlog. Ngayon naman La Union tayo. Sayang wala yung mga kasama natin, kaya shoutout na lang kay Apache, kay Rani Boy, kay Kim Bruce, kay Bunso. At syempre sa kaibigan natin na si Narimoto. Yan, shoutout sa iyo bro. Maraming salamat sa palagi mong panunood at pagtangkilik sa ating mga videos. Kaya sana mga boss, samahan nyo kami sa aming pagbaba. Ay
dahil mamasyal tayo. Bali dito tayo dadaan pala sa Marcos Highway. Yan, medyo mafagi na rito. Yan o. Kita nyo. O, diba? Doon na banda, kita nyo naman, talagang white na doon pag mapagi na. Kaya hintayin na lang natin si Mrs. Bali nandito na siya. Yan na. Siya yung kasama nating bababa ngayon. Masyal tayo sa probinsya. Kaya dito tayo sa Marcos Highway. Ay, paano yung bagbag? Okay. Tingnan nyo naman na pag rito sa Baguio. Dahil yung klima natin. At saka kung bali malamig siya. Siguro baka nasa 16 degrees tayo ngayon dahil malamig. Pababa na ito na lugar. Bali ito yung pinaka dangerous part ng Marcos Highway dahil dito maraming nabibitin na sasakyan rito. Dito na yung marami ng kinuhang buhay itong kalsada na ito dahil nga dire-diretso yung yung pababa niya. At saka syempre kapag galing ka dito sa baba, yung paahon, maraming nabibitin na truck umaatras, kaya marami nang nadadali rito. Itong tulay na ito, bali, ang naman rito, ang kwento naman rito, marami rin nadadali na rito mga rider. Ilan na rin yung dito na namatay din dahil nga may time na umuovertake yung rider at saka may time din na umuovertake yung mga SUV. Hindi nila napapansin na may motor pala nakasalubong nila. Kaya dito sila nagkakasalpukan itong tulay na ito. Kaya lahat ng mga dumadaan dito, kailangan na tayo, maging aware tayo, maging mag-ingat tayo sa pagmamaniho natin. Ay, siyempre may naghihintay na natin, pamilya natin. Kaya yun ang isipin natin para sa ganun maging maingat tayo sa kalsada. Yan, bali ito na yung part ng gustong gusto ko dito pagpasok natin dito. Kung big bike sana yung motor natin, magandang bumbahan. Yan, magandang magbumba rito dahil nga siyempre sulit na sulit yung tunog niya pag big bike yung motor mo. Pero kung small bike lang, small cc, siyempre hindi mo maririnig. Ito rin yung pwesto ni Greenman. Yan siya oh. Yan, bali dyan banda yung pwesto ni Greenman. Kung gusto nyo pumunta ron na syempre bumili sa mga kasi alam ko pasalubong center yung mga binibintan niya dyan. At saka yung nila, yung mga logo niya. Yan, may mga concert dyan. At saka kung pupunta kayo dyan, sigurado na makahingi kayo sa kanya ng sticker. Yan, dyan yung pwesto ni Noel. Yan na mga kamotor lover, bali ikon muna tayo rito, merenda tayo. Bali ito yung natin. Hindi, pwedeng magmerenda dito na. Sige. Bali ito yung kinuha natin. Yan, papasilisis ng tamerenda tayo. Ang ganda ng view. Kita nyo naman yan. Yan, diba? Habang nagkakape ka, kasi mag-order tayo ng kape. Bali ito, makita natin yung view natin. Ito na. Yan o, paikot na yan. Galing sa probinsya. Siguro ito, part na ito ng Taloy. Yan na siguro lahat yan. Paliparan natin ng drone para makita natin yung kabuuan nito. Tsaka tignan nyo doon, part na ng La Union. Bali, kung na siya, maaraw. Tsaka doon, kung kita nyo, kung di ko lang kung visible sa
sa camera natin. Dagat na yan, no? Yan, oh, dagat. May boat doon, oh. Yung nag-isa doon. Nakita nyo ba? Yan, ang ganda. Tsaka syempre, mga kabundukan at saka yung mga kwan na yan, mga palayan na siguro yon. Yan. Banda. Bang ganda, oh. Diba, masakot tayo. Kabundukan. Ang ganda, oh. Habang nakaupo ka rito. Yan, habang nakaupo ka, diba? Merinda ka. Nakita mo rito. Tanaw na tanaw mo. Park na ito. Kaya paliparan natin mga boss ng drone. At this moment, no one can tell where we should go. Oh, what's coming? Thought we got it, the truth about our common soul. That it was fantasy, nothing to put belief. To the space of the ocean. Ito ang burger natin. Ay, pas, wala sila. Hindi mo ito. Kaya sitting na naman tayo. Ng Taloy, itong location natin. Kurba na naman tayo. Ito lang kasi ang kapag dito ka sa Marcos Highway, talagang ganito mga nasusundan mo ng mga sakyan, yung mga ganito na malalaki. Bawal dun yung ganong kabibigat na sasakyan, kaya malilit lang karamihan ng mga nakakasunod mo doon, nakakasalubong, hindi kagaya rito sa Quezon na talagang malalaki. Nandiyan na yung mga trucks, buses, mga yan, at syempre mga SUVs, lahat
pwedeng dumaan dito, dito sila dumadaan dahil isa kasi yung pinaka-safe na kalsada kasi itong Marcos Highway kung papunta ka ng Baguio. Unlike sa Quezon, ang Quezon kasi bali pinakamabilis na daanan, pero kapag umuulan naman medyo delikado naman dahil nga syempre palaging may landslide doon, medyo mahina na yung bundok doon. Kaya yun ang nakakatakot doon sa Quezon. Pero halos isipin mo 45 minutes lang galing kang Baguio, nasa La Union ka na. Unlike dito, naabutin ka ng mahigit na 1 oras bago ka makapunta dyan sa La Union. Kaya yun ang pinaka fastest route, yan pinakamabilis na rota i-compare mo rito. Pero pinaka safest route naman bali ito naman, Marcos Highway. At saka yung Nagilian Road or yung Bawang. Yun yung ang tawag nila doon ay Quirino Highway. Yun sa may Nagilian. Ito kasi ang malalaking daanan na main na daanan papasok ng Baguio. Bali nasa Pugo na tayo. Yan na Pugo. Bali ito na yung intersection ng Pugo. Kapag kakaliwa ka rito, yan na yung papuntang Manila. Pero tayo, didiretso tayo dahil nga dito tayo sa Agoo pupunta. Pero hindi na tayo abot ng Agoo. Ito na yung intersection. Yung kanan na yan, syempre papuntang barangay na yan. Kaya dito tayo, yan yung papuntang Manila. Kaya dito tayo. Mainit na rito mga kamotor lover. Ang crudo nila rito sa may Flying V 7090 ang diesel nila. Doon naman 71. Na bali nasa Tubaw na tayo mga kamotor lover. Bali nung pumunta tayo rito nun sa ano na yun, dito kami dumaan nun ni Apache, dito kami lumabas nun. Yung galing kami rito sa may ano na yung pinuntan namin dyan, Bagulin. Ay hindi Bagulin. Yung dumaan kami rito, yan, ilagay ko na lang sa link yung pinuntan namin kasi nakalimutan ko. Diyan kami lumabas nun ni Apache. Bali nandito na tayo sa may Santo Tomas, La Union. Bali ang ganda ng ngayon ng araw. Pero tingnan nyo yung mga dahon sa gilid, medyo magalaw dahil mahangin ngayon rito dahil nga yung bagyo na pumapasok. Baka mamaya pag-akyat namin mamayang gabi ni Mrs. baka masalubong namin yung bagyo. Sana makauwi kami ng maayos. Mahangin siya pero mainit pa rin yung simoy ng hangin. At didiretso muna tayo sa dagat bago tayo pumunta dun sa lugar namin. Nakarating na tayo rito sa ating destination, dito sa may Damortis, sa may Pantalan. Dagat dito sa amin. Ito na yung ng Pantalan ng Damortis. Yan na, kita nyo sa taas. Yan, Santo Tomas Municipal Fishport, Barangay Damortis, Santo Tomas, La Union. Uy, may sumadsad na no? Malaking barko rito, no? Dito ako sa link. Yan, natin. Dito tayo, punta ko na lang doon siguro. Pangapit niya? Oo na. Yan tayo, ikon natin. Ang daming tao dyan. Yan. Yan, ganito yung dito sa amin. Tignan nyo yan. May sumadsad na barko. Dito na lang natin. Ipangit ko na lang dito. Yan ang sarap ng
Tama ng hangin. Ayan, bali dito yung lugar namin. Dito sa Daportes. Dati, nung mga bata kami, dito kami naglalangoy. Kasama ko sila papa. Ito, pero kasi hindi pa ganito na maraming bangka rito. Nagkakaroon rito nun, yung madaling araw, mga 4, gano'n. Yung mga 8, wala na sila. Ayan, dito na talaga yung kanang barko. Saka ito, may sumadsad na barko rito. Yan, diba, laki oh. Batangas. Ano yun, Charis. Ito na yung ginagamit nila na ng pang fishing. Pupunta sila rito dito sa laot, dito na sila naglalaot. At saka sa madaling araw, nandito na sila. Yung mga nakukuha na nilang mga isda, bali dito na kinukuha na rin yung mga taga rito sa palengke. Yun, na binibenta na nila rito sa Agoo. Tama, tingnan nyo yung laki. Diba? Wala, ito sigurado na nasira siguro to, kaya dito na sila sumadsad. Lakas ng hangin ha. Bali ito yung tinatawag namin na pantalan. Yan. Ito yung pantalan dito sa Daportes na palagi naming nililiguan nung maliliit kami. Kaya sila mama at saka sila papa nagpagawa sila ng bahay namin rito sa Daportes para sa ganun may bahay bakasyonan kami. Kaya mamaya papasyalan natin yung bahay namin rito. Sigurado madumi yun dahil matagal na walang tao doon. Bernadette, yeah. Lakas ng hangin. Wala kung kaya ng drone natin ito, kung paliparan natin. Nangalo, no? Nakita nyo ba yung no? Diba? Magalaw yung tubig. So, lakas, oh. Kasi may bagyo kasi na parating, kaya ganito. I-compare mo sa mga ginagamit nila panglaot na bangka. Yan o, kung i-compare mo naman dito sa malaking barko na ito, laki nya o. Saka bakal, wala na sira na o. Sigurado ito, bubunggo to, kaya yan o, may crack siya. Lakas ng hangin. Dito maganda kapag dito kami yan, dito kami lalangoy kasi malalim na kasi ito eh. Tayo marunong naman tayong lumangoy, pero nagkaroon kasi tayo ng mga trauma, kaya kung sa paglalangoy na hindi na tayo kampante. Pero alam pa rin naman natin maglangoy, diba? Marunong pa rin tayo, pero yun lang, medyo kinakabahan na tayo kung tungkol na sa dagat, dahil nga siyempre marami na tayo kasing masamang experience tungkol sa tubig. Kaya yun, na-trauma tayo. Kaya kahit na marunong tayo, parang nawawalan na tayo ng anong tawag doon, yung kumpiyansa sa sarili. Yan, nawawalan na tayo ng kumpiyansa sa sarili. Ang ganda, di ba, dito sa lugar namin. Hangin ha. Tsaka dito, ang gusto ko kasi rito, maraming yung crab na nakikita rito, ipakita ko sa inyo. Bababa tayo, hanap tayo ng pagdaanan natin. Videoin natin yung mga crab. Ano, kahit na paganyan yung
itong kan. Tingnan niya, kahit napaganyan siya, pababa, halos naka 45 degrees. Kaya pa rin natin kan, kumakabin yung tsinelas natin dahil nga magaspang yung kan. Magaspang ito, kaya kumakapit siya, di ba? Hindi tayo basta-basta na pupunta. Yan, pakita ko sa inyo yung kan. Yung mga crab nito. Sandali. Wala, nagsitago sila, oh. Yun, oh. Yan, kita nyo, oh. Wala. Ang bilis nila, wala, nagsitago na, natatakot sila. Wala na akong makita. Yun, oh. Yun, oh. Kita nyo. Yan. Meron pa kanina, mas malaki. Yan, malalaki ganyan. Kaya kaso, siyempre, natatakot sila sa tao. Kaya, nagtatago sila. Yan, o, kita nyo ba yan? Yan, lapit natin. Yan, o. So, yan. Yan sila. Ayan. Yan, marami rito. Kaso nagsitago na yung mga crab. Kuwan nila siguro na nandito na tayo, kaya yun na, nagtago na sila. So, ang daming isda, oh. Doon, oh. Diba? Oh. Ang dami, oh. Kita nyo ba? Oh, diba? Yan ang masarap na kwan. Na ikon mo sa kwan, sa suka. O kaya sa kwan, sa ano ba yun, kalamansi. Kaming dalawa nun ni uncle ko, Uncle Godfrey. Yan. Pag pumunta kami rito dati sa Laos, yan, oh. Kita nyo? Pag pupunta kami rito, sumasakay kami sa racket, maraming ganito na kan, sumasalubong sa amin. Siyempre, natatakot siguro sila dahil nga may mga malalaking isda na umahabol sa kanila. Kaya ang ginagawa ko nung bata ako, tinatanggal ko yung t-shirt ko. Yun ang ginagamit namin para masala namin na yan, lahat ng mga yan, makuha namin. Tsaka mayroon na kaming pangulam ng pan, ni Tito Godfrey, yung kapatid ng father ko. Ano? Ganda, oh, dami, oh. Kita nyo ba yan, no? Dami, no? Sarap yan. So. Kaya dito, bali nakaka-relax, nakaka-enjoy pag nandito ako sa Damortes, lugar ng father ko. Yan, nawawala yung stress pag nandito ako. Ang pagbabalang naman kasi namin rito, paminsan-minsan lang. Hindi kami talaga yung bababa kami rito na papatagalan. Hindi, bababa kami ngayon, kinahapunan, kinahumagahan, babalik na naman kami sa Baguio. Dahil nga siyempre mainit rito sa probinsya. Kaya yun, malakas yung hangin, ha. Wala, baka hindi natin mapaliparan siguro ng drone dahil malakas yung hangin. Ito, may mga palilit na isda, malalaki, medyo malalaking isda rin yun nandito. Kita nyo ba yan, ha? Yan, o, diba, medyo mas malalaki kaysa kanina, o. Yan. Diba? Dami, o. Yan. Ngayon, pwede kaming lumangoy kung dito banda kasi mas malinis dito kung compare mo sa kabila. Kasi sa kabila na kasi, nandyan na kasi nakakuan na yung mga bangka na ginagamit nila sa panlaot. Dito sila tumatambay na, kumigilid dito banda.
Kaya dito, walang masyadong bangka na nakalagay rito. Kaya dito, pwede kang maglangoy rito. At saka ito kasi, hindi siya mabato. Ang mabato lang dito lang banda. Malapit sa pantalan, pero doon na banda, malinis na yan. Puro buhangin na yan. Unlike kung dito, tignan nyo, medyo mas kon siya. Magalaw yung tubig at saka mas, siyempre marumi na dahil nga nandyan na yung mga bangka na nakatapay. Diba? Lakas. Pero nung maliliit kami, dito kami naglalangoy ng papa ko kasi si papa kasi magaling maglangoy. Tingnan nyo, ang dumi oh. Diba? Ang kalat na yan. Kailangan sana yan ang malinisan, diba? Pero dito sa kabila malinis. Yan, compare mo dito. Mas malinis rito. Ayun, punta na tayo dun sa bahay namin. Doon tayo kan, pahinga muna. At saka doon tayo mag-end ng vlog natin. Kahit na malakas yung hangin, sinubukan ko pa rin paliparin si Minitor para sa ganun may pakita ko sa inyo yung aerial view natin. Pero ito talagang nahihirapan siya dahil nga nakikita ko rito sa monitor na palaging nagwa-warning na strong wind, palagi niyang sinasabi. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko siya masyadong pinataas at saka pinalayo dahil lang mahirap nun, baka mamaya babaliktad siya, dito siya sa dagat babagsak. Mawalan na tayo ng drone, wala na tayong gagamitin sa mga ibang vlog natin. Kaya pinababa ko kagad kasi baka mamaya madisgrasya tong monitor natin. Kaya pagkatapos natin rito, pumunta na tayo kagad dito sa bahay namin. Na tayo dun sa pantalan. Ngayon, dito naman tayo sa amin. Gusto ko lang ipakita yung bahay nila mama na pinatayo nila rito. Bali yan na bahay. Yan yung rest house namin dito sa Damortis. Ano, may parkingan naman kami dyan sa loob, pero dito na lang tayo mag-park. Yan na, nandito na tayo. Mami. Susi. Na bali ito na yung bahay nila papa. Yan na. Yan yung maliit na na bahay bakasyonan namin rito sa probinsya. Nakapadlock siya. Binubuksan ni Mrs. Bali ito, bali sa bayaw ko naman ito. Dito sila nagpapark dahil siyempre wala naman nagpaparking dito sa loob. Kaya dito sila nagpapark sa para may nagbabantay dito sa bahay nila papa. Yan o. Di ba? Wala na kasing bumababa. Kaya tingnan nyo naman yan o. Bali, ano to? Indian Mingo ba to? Hindi. Ay, hindi ba? Umbrella to. Ay, kailangan naputulin na karo dito. Putulin tayo. Tingnan ko mamaya kung napuputulin ko to. Kasi wala na o. Sumasahid na yun. Sumasahid na. Kung pag-iwaway ko namin sakyan rito, hindi na kasya. Naputulin. Ito na, mga diba kasi wala na kasing tao rito. Kaya puro ganito na. Yung bihira na kasi yung may buwababa rito. Si Papa lang kasi minsan na buwababa rito. Ito na, binubuksan na ni Mrs. Yan, bali Toy Stories tong bahay na tinatayo nila ng parents ko para may bahay bakasyonan kami. Pero dito naman sa likod namin, yan yung mga bahay dyan, mga tito at saka mga lolo ko na dyan. Pero mas gusto kasi sila nila mama na may sarili naman kaming bahay pag bumababa kami, para hindi daw kami nahiya na bumababa. At saka may siyempre titirhan kami. Yan, tingnan nyo oh. Ang dumi. Diba? Walang katao-tao. Ganito talaga ang bahay kung wala nang nakatira. Yan, sinisits na ni Mrs. yung kan. Hindi niya diyan, isa saan? Hindi, sa taas ang pinaka-importante dyan. Ito na yung circuit breaker. Ay, Yan, nakayakan ka na ba ilaw? Ilaw mo. Yan na, umikot na. Yan. Diba? Yan na. Walang katao-tao. Walang katao-tao. Patanginan ng kuryente. Yan na. Yung bahay namin.
Yeah, dito sa probinsya. Ito yung bahay bakasyonan namin. Yan na, may 2 kwarto rito sa baba. Yan, tignan nyo naman yan, ang gulo kasi wala nang walang bumababa rito sa amin. Dito na rin yung CR. Ito. Yan, tignan nga natin yung CR kung malinis. Wow, marumi oh, di ba? Yan, di ba? Ang dumi oh. Kasi syempre wala naman kang kasingkan. Wala naman lang kasingkan tao rito, kaya ganito na, marumi na. Shoots natin ngayon mga ilaw. Yan. Yan, mga ilaw. Yan na. Kaya pala madilim, sabi ko, naka-shades pala ako eh. Yan, ay, papasyal ko kayo dito sa bahay namin. So, tignan nyo yan, di ba? Dami nilang kinalkal. Yan, ito yung pangalawang kwarto. Ayun na, tinambak na yung mga upuan dyan. Dahil wala naman kasing pupunta na rito sa probinsya. Kaya ito na rin, punta kami rito. Ay, meron naman pala rito para sa motor. Kung sakali nakuan yung motor ni Papa, meron tayo gagawin dito na ilagay. Yan o. Yan, nakyat tayo sa second floor, mga boss. Papakita ko sa inyo yung kan. Dito kasi, ako na mismo nagsabi rito kasi na wag nilang kwartuhin. Dahil kapag kwartuhin kasi, alam niyo ng mga bata, di ba? Kapag kwinarto mo rito sa taas, kanya-kanya na silang tago sa mga kwarto. Ang gusto kasi namin, pagpunta namin rito sa probinsya, lahat kami bandingan. Kaya ganito yung ginawa namin. Yan o, di ba? Walang kwarto. Ang importante, maglatag ka na lang dyan ng mga foam kasi nandito naman yung mga foam namin na pwedeng paghigaan. Yan na o. Yung mga yan, dito sa upuan, pwede ka pang matulog yan o. Buksan muna natin din yung mga bintana. Tignan mo dyan. Wala. Buksan muna natin muna. Para papasok naman yung hangin. Yan na, di ba? Kita nyo naman yung kan namin dyan. Yan. Yan yung sakyan na kan natin kanina, sakyan ni Papa. Ito na yung kanya. Tsaka dito na kasi, yan na, bahay na ng tito ko yan. Bahay ng tito ko yung malaki na yan. Tsaka mga lola ko, doon na rin, bandaron. Yung bahay nila. Na mga bahay nila. Binuksan din natin. Yan, ito. Dito naman sa akin. Ay, wala, nakalak ko. Padlock. Wala, buksan sa natin. Parang silip naman tayo rito sa kan. Sa terrace. Yan na yung terrace ah. Ito na, buksan na natin. Uy, ito. Yan na. Diba? Ay, hindi ko nakuha ng chinelas ko. Yan na yung surroundings namin dito. Puro Damortes. Siyempre alam mo na yung mga Damortes. Daming mga daing, diba? Yan na, yung mga binibilad na mga pink, ano, tawag yan na isda. Mga yan na malilit na isda. Yan na yung daing rito. Mga pinka, nandun na. Ito, hindi ko alam kung ano pangalan to. Mga flatfish na yan. Yan, dito na. Lahat yung pinagdaanan natin kanina, lahat doon. Yan na, ito kasi ang business nila ngayon dito. Yan, nagdadaing sila. Yan, hanggang doon, nakita nyo naman, di ba? Puro daingan yan. Yan, ganito yung sitwasyon namin dito sa baba. Ito na, yung bahay nila Mama na pinatayo nila. Kung problema kung wala masyadong umuwi rito. Kaya yun. Tsaka ito, hindi ang alam patokan eh. Ulam to. Yeah. Yung ang tawag dito, yung hinahalo sa manok. Ano nang tawag? Kalimutan ko ng tawag nito, hinahalo sa manok. Malunggay pala yung pangalan nito. Hindi natin kan malunggay yung pangalan nito. Dito ko minsan, bababa kami, dito kami nagtatambay. Yan, dito yung tambayan namin kuminsan kapag bababa kami, inuman kami sa baba. Tsaka dito, tambay. Pero kasi mainit, kaya hindi namin natatagalan, kaya akyat din kami. Kaya ngayon, kadarating lang namin dito sa Damortes dahil nga galing pa muna kami doon sa Pungpong, yung lugar ni Mrs. Bale, ang oras na natin, to 4:08 na. Hindi ko alam kung kita nyo, yan na yung oras natin, 4:08.
Yan na, 4:08 na ng umaga. Pagdating natin kanina rito, dumiretso na tayo kasi kagad dun sa dagat. Yung pinutan lang natin na dagat, balilikod lang tong bahay namin. Yung lolo namin dyan, sa likod niya, yun na yung pantalan, yung bahay na pantalan. Pero dito kasi may daanan dito. Umikot tayo doon, papunta ron sa pantalan. Pero dito, sa likod nito, dagat na yan. Kaya yun ang nila mama na nagpatayo sila rito dahil nga sa amin kasi maliit kami, mahilig kami sa dagat. Kaya nagpatayo sila. Kaya ito, at least hindi kami nangungupahan pag pupunta kami rito sa baba. Hindi kami nakikitira sa mga parties namin. Kundi di ba? Hindi na kami hindi na kami pabigat sa kanila. Kundi may sarili na kaming bahay, di ba? At saka hindi kami nahiya na bababa rito kahit na anong oras ka matulog, anong oras ka magising, okay lang dahil nga sarili mo, di ba? Kaya yun ang kagandahan, kaya pasalamat kami sa magulang namin dahil nga meron ito na niregalo nila sa mga anak nila. Kami magkakapatid, yan, may bakasyonan kami rito, kaming lahat na pamilya. Minsan sila ate bababa rito, pero paminsan-minsan once in a blue moon. Kaming dalawa ni Mrs. matagal na hindi na ako pumunta rito. Dito ako sa Pungpung kasi palagi namamalagi dahil siyempre may tao na nadadatnan kami. Dito kasi wala eh. Kaya nung namatay ng yung mother-in-law ko, bali halos 4 na buwan na ata. Doon lang yung last na pinunta namin. Dito hindi na kami nakapunta. Kaya dito siguro may siguro 8 months na hindi na ako pumunta rito sa probinsya. Kaya matagal na. Pagkatapos akyat din kami mamaya kagad dahil hindi nga naman kami sanay sa ganito na mainit. Kaya ito, ganito yung kan namin dito. Balis 2 palapag itong bahay na pinatayo ng parents namin. Saka lang magkaroon ng tao rito kapag may bumababa. Karamihan kasi ng bumababa rito yung father ko. Ang bumababa rito si Papa. Pero syempre alam nyo naman senior na si Papa, hindi na siya gaano na ganun na sumasakay sa bus. Kaya ang decision namin mag-asawa na kahit na kami na lang bababa rito, maglinis yun, dahil kita nyo naman, di ba? Kaya mamaya, pagpuputulin ko lahat ng mga to dahil siyempre, na siya, halos baka mamaya, bahayan na to ng ahas. Yan na, naglilinis si Mrs. Yun ang masama kapag walang katao-tao sa isang bahay, talagang dumudumi pa rin dahil nga siyempre alam naman natin na pag walang tao, nandyan na yung mga daga. Sila na yung namamahay dito. Lahat na. Kaya tingnan nyo, di ba? Wala namang umuwi dito sa baba. Pero tingnan nyo yung dumi na yan, no? Madumi. Kaya naglilinis na si Mrs. Yan, magkon tayo. Putulin natin yung mga yung mga sanga rito na nakakasagabal dito sa garahe.
Ito ang problema, hindi ko napansin na binahayan na pala ito ng kwan na malalaking langgam. Yung tawag namin doon, mga ansisit. Yun, yung mga red na langgam, yung mga matatapang. Daming langgam. Ano? Tatapang lang langgam mo. Dami. Aray ko. Daming langgam. Sira yung bahay dito. Dami. Yan. Oh. Tatapang ng langgam ah. Yan na, medyo okay na. Nabawasan na. Ngayon, ito naman. Ito naman pala to. Kalamansi. Pagkatapos natin maglinis, pinalipad na naman natin si monitor natin dahil ang akala ko hindi na gaano kalakasan yung hangin niya. Pero nung nandito na sa taas, nagwa-warning na naman siya ng strong wind. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na naman siya pa masyadong pinalayo at saka pinataas. Dahil ang gusto ko lang kasi, gusto ko makita nyo yung aerial view ng location natin. At may pakita ko rin na dito sa likod ng bahay namin, bali dito na yung dagat na pinuntahan natin kanina. Bali, tapos na tayo nakalinis. Ito na, medyo malinis na yung bahay, hindi kagaya kanina na ang daming kalat. Ngayon at least medyo maayos na, malinisan na. Yan. Bali, siguro after a month na naman, bababa kami rito ni Mrs. Nalinisan namin yun, kasi siyempre sila papa hindi na sila masyadong nakakababa dahil nga siyempre matanda na sila, may na silang magsakay ng bus na mag-commute. Kaya kaming dalawa ni Mrs. na lang palaging bababa rito para malinisan namin kasi marami pang dapat na iayos dito sa bahay. Ngayon, punta tayo rito mga kamotor lover dito sa kabila, sa bahay ng lolo namin. Kasi yung pinsan ko na kasi ang nagbabantay doon dahil kaya punta tayo kasi nagyaya sila ng dinner doon. And then, after that, pakyat din tayo ng Baguio dahil baka mamaya masalubong namin yung malakas na ulan. Kasi hindi namin alam kung Marcos Highway or Quezon kami dadaan. Kaya, kita-kits tayo dyan sa kabila mga kamotor lover.
ng tito ko. Siyempre, bahay ng lola namin dito sa kabila. Wandansa. Wala tang tao. Yan, dito naman yung bahay ng lola namin, pero pinsan namin nagbabantay ngayon. Jay, apa na, Jay? Nak na! Ay! Wala. Tara! Antay! Alam ko ano, hindi sa harap dumaan eh. Siguro yung bilang hindi naman sa harap dumaan. Oh, syempre Anggal! Imingkis ka ba? Bakit bigla ka? Nakaano ba to? Parang Garfield, di ba? Hello! Well, nagkuha kami, pinukan ko kami na ganyan sa ako. Ayaw niya pakis. Ayaw. Ito mga matapang sa kapwa na pusa pero mabait. Yung pusa na kasi nagkikis. Oo. Nas- Ayan, nagkikis. Ito matapang sa pusa. Mabait sa tao, matapang sa pusa. Ito mabait sa pusa, matapang sa tao. Yung sa amin naman, mabait sa tao. Pag pusang iba. Doon sila. Oo, doon sila tapos. Ang ganda mo naman. Uy na, nakapagkingaw din. Yung pa, yung madagod na putong na, nagdraktan. Ang mamikot, yung pinagbat ka. May warsi dyan. Nagdadok ka ako. Ay, datay dadakan nga oton. Yan ay tanggal. Oh, narigat na din agad daw. Wan, di pakali na ka ng lukos. Nagdaditay na si. Kunya mo ngamitin mo. Shiba. Ganda parang ahas. Shiba. Shiba. Ikaw ang pangalan. Shiba. Tapos, si Oreo. Ay, oo. Oo, legit kasi siya. Uray niya po sabihin ako, nung magkita kami, takbo matulog ka, tapos masahin. Bayag. Yung lalaki yun na pinako namin. Oh, bisit na bisit nga si Pape. Ay, hindi, massage yun. Ba't hindi niya ginanon? Hindi niya ginanon? Ay, alam niyang mag-react ako. Ay, akala Yan na yung handa ng kwan ng pamangkin ko. Siya yung nagluto, di ba, Sanray? Yan. Magaling siya magluto ng ganito, mga itlog. Kanton. Dan, mag-dinner tayo mga kaputong laban. Okay, play ka. Walang tubig. Ay, may Hindi si po San- nagsalita may ako. si Sandray, di ay si Con, di ba? Ano, missing na? Oo. Ni Kenneth. Ang pinasinig, ay, tatagaan mo pa. Pinaraban mo tanong. Hindi ito pa kanin. Basta kay Ma'am Baldi na po. Usahin niyo o bago. Sa puna na yung may nakaiwa ka. Well, Ito yung kaya ng Baldi na po ba? Ano, kasi na. Mayroon naman din, pag bilang nila. yung